Magandang araw mga kaibigan. Ito ang latest na survey ng Pulse Asia na kung saan napakababa ang trust rating ni PBBM, only 25%. Si BP Sara naman is 61% trust rating. Yan po sa buong kapuluan, ano? Sa Mindanao pala, grabe. Tinignan ko yung publication ng Pulse Asia. Ang trust rating ni PBBM, trust rating ni Martin Romualdez, napakababa, single digit. Si BP Sara naman, ang trust rating niya sa Mindanao, halos perfect. Okay, ito. Sa Mindanao, ang trust rating ni PBBM is only 4%. Si Speaker Martin Romualdez, only 2%. Samantalang si BP Sara, 97% ang kanyang trust rating sa Mindanao. So, anong ibig sabihin yan? Out of 10 Filipinos, halos lahat taga Mindanao nagtitiwala kay BP Sara. Ang hindi lang nagtiwala, 0.3% eh. Samantalang si PBBM at Martin Romualdez, out of 10 Filipinos, less than 0.5 ang nagtitiwala sa kanila. Kaya pala, no wonder bakit takot na lalo ng Pangulong Marcos Jr. na magpunta dito sa Mindanao para mangampanya. Ang last na pangampanya sa Mindanao, noong hindi pa nila kinidnap si PRRD. If my memory is right, that was February 15. First time na rally ng alyansa sa Carmen, Davao del Norte. Na kung saan, grabing ginawa nila, pati pulis, pinasuot nila ng pula para maidagdag sa audience, para lalabas na marami silang rallyista na nag-attend. Kaya mga pulis yun. Na-booking yung style nila dahil yung memorandum ng PNP Region 11 may nagpalabas. Pinalabas sa media na na-booking yung kanilang magsuot ng pula. Kasi February 15 katatapos ng Valentine's. So, yun po ang last na rally ng alyansa na nandyan si PBBM. After that, wala na. Oh, anong ginawa nila kay PRRD? Inaresto, kinidnap. Grabe. Tumaas ang galit ng taga Mindanao sa administrasyong ito. Kaya, first time na may presidente na ganito kababa ang rate. Sayang, nung election, nung May 2022, ang taas ng nakuha nilang boto. Itong si Marcos Jr., ang taas ng nakuha niyang boto. Dahil, of course, sa mga Duterte, dahil kay BP Inday Sara. But ngayon, pagkatapos itong pag-traidor nila kay Tatay Digong, yun na. 4%, 2%. Kaya pala nung April 2, 5, and 6, naka-schedule na yung alyansa na magpunta dito sa Mindanao, biglang kinansel. Kasi doon sa Cotabato, yung April 2, ang mga kapatiran nating Muslim doon, naggalit sa nangyari kay Tatay Digong. Wala na, dinumog nila yung mall opening, yung KCC Mall. Nabalitaan ng mga kapatid nating Muslim na magpunta ang alyansa doon. Nandun na, nauna ng mga galit na mga Duterte supporters. Naghanda daw sila ng mga kamatis at itlog at pauulanan sila ng kamatis at itlog. Kaya natakot. Kinansel, hindi nagpunta sa Cotabato. Ganon din yung Jensan, April 5. April 6 sa Kidapawan, hindi natuloy. Lately, natuloy lang ang Pangulong Marcos 2 beses sa Mindanao, kaya lang hindi na rally. Una, nagbisita siya sa
Awang, Maguindanao, yung 6th Infantry Division Headquarters. Nag-ano siya sa National Amnesty Commission. Yan, secured yung location niya, walang nakalapit na civilian. Nagpunta rin siya sa Alabel, Sarangani, yung namigay siya ng ayuda sa mga farmers, ganun din. Secured yung location, mga 2,000 lang ang ano. So, hanggang ganun na lang ang magawa ng Pangulo sa Mindanao. Subukan nila. I don't know anong mangyayari sila, mag-rally. Parang mga alyansa candidates, kanya-kanyang rally na lang sila, kanya-kanyang paningkamot kung sa Bisaya. Wala, mula nung March 11, nakinidnap nila si PRRD. Nagtatanong-tanong ako, umiikot ako ngayon. Wala pa akong na-meet na taga Mindanao na nagsasabi na ganahan siya o pabor siya, conforme siya sa ginawa ng Marcos admin. Puros lahat galit. Kaya kami ngayon, nangangampanya sa Mindanao, nagdi-distribute na kami ngayon ng sample ballots. Kinakampanya ko na yung Duterte plus 2. Then of course, may party list din kami. Walang kahirap-hirap. Magpapasalamat pa yung mga tao na bigyan namin ng sample ballots. Ito na po yung sample ballots namin with party list. So number 98 ang aming party list, Bisaya Gyud. Huwag kalimutan. Number 1 nominee si dating Commissioner Greco Belhica. Second nominee si retired General Carlos Kita. Ito ang aming kinakampanya ngayon. So yung 12, Duterte plus 12. Nilagay na namin dyan si Amy Marcos at Camille Villar. Wala po kaming kahirap-hirap. Tanggap kagad. Handa ba kayong iboto itong 12? Handa! Handa ba kayong tumulong para makabalik si Tatay Digong sa Mindanao o sa Pilipinas? Handa! Handa ba kayo na tulungan si VP Sara para maging presidente siya? Handa! The only way na makabalik si Tatay Digong, matulungan, the only way na malampasan ni VP Sara ang kanyang impeachment is pagbotohan ninyo ang itong 12 ka senador. Hala, napakadali ang it's just a matter of distributing itong ballot na ito at talagang hindi lang landslide, tsunami ang panalo ng PDP Laban plus 2 dito sa Mindanao. Walang puwang sa puso ng taga Mindanao itong Marcos Romualdez administration. Sirang-sira na ang imahe nila dito sa Mindanao. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong panonood sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig dahil ang income po natin sa channel na ito is tinutulong sa Tribong Talandig. Namimigay tayo ngayon ng mga yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng Tribong Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Napod mi diri sa Sitio Garden nga sakop sa may Tikalaan, Bukidnon ug karon among bisitaon tong kuan among natagaan og gero ug karon mag-ayo ko. Ayo!